Mga kapuso, mag-iisang taon na nga po mula nang rumagasa at humagupit ang bagyong Yolanda. At ngayon po, kaugnay pa rin po ng unti-unting pagbangon ng ating mga kababayan na hinagupit ng bagyo. Makakausap po natin si Lian Garcia, ang Provincial Social Welfare and Development Officer ng Negros Occidental. Ms. Garcia, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Hello, magandang tanghali po sa inyo at sa mga lahat ng nakikinig. Magandang tanghali po, Ms. Garcia. Unahin po namin yung mga paghahanda po ninyo para sa nakatakdang ganapin na unang anibersaryo dyan po sa Negros. Ano ho ba yung mga aktibidad na nakalinya po sa inyong lugar bilang paggunita dun sa pagtama ng bagyong Yolanda? Actually, ngayong araw na to, holiday dito sa amin, sa Negros, kasi Negros Day. 5 de Nobyembre yon ang parang celebration ng province namin nung nag-revolt against the Spaniards during that era. So walang pasok dito ngayon, walang klase, kaya early morning kanina mayroon ng mga different activities na ginanap dito sa provincial capital at saka sa mga LGUs na nag-celebrate din ng significant ng Negros Day. So, kanina, mayroon kaming laying of the wreath sa puntod ng ng mga local bayani namin dito regarding the revolt. And then later this afternoon, mayroon kaming mga awarding ceremonies with the outstanding Negrosanon. And then i-include na yung sa Yolanda. Sa office po ba ninyo, Ms. Garcia, meron ho ba kayong mga record kung doon po sa mga nabiktima po ng bagyo, kung ilan po ang nakabalik sa kanilang mga tahanan, kung meron pa po bang, meron ho bang mga nananatili sa mga temporary shelters? Kasi sa amin naman dito, although mayroon kami mga damages, pero hindi naman katulad doon sa Eastern Visayas, So, eventually, nakabalik na sila sa kanilang mga areas and then nagsa-start na sila ng kanilang mga economic activities as well as ang reconstruction ng kanilang mga bahay kasi nga mayroon naman mga tumulong sa amin dito. So, actually, yung total damage sa houses lang namin dito is 11,871 during the Yolanda. So, lahat yon na tulungan na rin ng mga LGUs and then dito sa province at saka yung national government at mayroon ding nag-contribute ng assistance ng mga international humanitarian organization. At yung mga negosyo po, balik normal na rin, 100% po ba sila nakabalik operasyon na? Opo. Alright. So siguro, Ms. Lian, baka meron ho kayong gustong i-anunsyong iba pang aktibidad sa mismong araw po, no? Sa November 8 po, para po sa mga kababayan po ninyo dyan sa Negros Occidental, kung meron pa po kayong mga iba pang seremonya. Okay. So sa mga respective LGUs, kasi yung lang talaga, yung badly hit lang sa amin dito ay yung tatlong LGU namin sa northern part of Negros Occidental. Although 31 LGUs naman ay affected, pero yung itong tatlo lang sa northern part ay sila yung pinaka-badly hit. So mayroong lang siguro gaganapin na mga economical religious ceremony. May mga misa, yung mga ganon, may mga prayer ceremony. And then doon sa mga respective LGUs kasi nga ngayong araw na to, dito yung igaganapin yung mga awarding ceremony for those bigay ng tulong at saka yung mga different local NGOs namin dito, especially the Negros Volunteers Group na nagbigay ng tulong including sa mga livelihood ng aming mga affected na mga families dito, no? So marami silang nabigay na mga fishing boats, yung mga nasiraan ng fishing boats, and then yung mga academ namin, yung mga alumni associations na nagtulong naman na ma-rehab yung mga mangrove and yung sa mga coastal areas namin. Alright, Ms. Lian Garcia, maraming salamat po, ang Provincial Social Welfare and Development Officer ng Negros Occidental. Magandang tanghali po. Sige, salamat. Welcome.